This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me. At ako naman po ang inyong kakwentuhan din na makakasama nyo ngayong gabi, DJ Rock. At excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Me. Yes, binabati po namin lahat ng nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, like at share, ay paki-subscribe, like at share na po. At kung meron din po kayong kwentong pagbabago na gusto pong ibahagi sa amin, tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Yes, muli binabati po natin ang ating pong mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Of course, DJ Me, hindi papahuli ang ating pong mga team bahay, sila nanay, tatay, ate, kuya, kahit nga po yung ating pong mga driver na nagmamaneho sa mga oras na ito, ano man po ang inyong ginagawa, nagluluto, naglalaban, naglilinis o nagdadrive, wag na wag po ninyong nilipat ang stasyon na inyong pong pinapakinggan dahil talagang for sure ay makaka-relate na naman po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya lamang, DJ Me. Kaya excited na ako, kaya wag na wag po ninyong ililipat. Pero bago ang lahat, DJ Me, ating munang batiin ang ating mga ka-TikTok. Unahin ko na dito ang ating masugid na tagapakinig na si Sir R. Christian Roda from Noveleta, Cavite. Hello po, Sir R. Christian Roda. Ikaw, DJ Me, sinong gusto mong batiin? Yes, binabati ko po ang Martinez Angeles family at ang mga kabataan ng Central Luzon Conference. Hello po sa inyong lahat. At DJ Rock, ipopromote ko muna ang ating mga libro. Go. Ang mga librong pinamimigay po namin, meron po kaming Health and Wellness. Meron din po tayong Pag-asang Daig ang Bukas. Ayan. Meron ding Lagpas pa sa Kaya ng Imahinasyon. May libro din po tayong Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Pag-asa, ang huling pag-asa. Ito ay magandang libro, talagang kailangan na kailangan po nating basahin. Gayun din po ang 10 Commandments at ang Dakilang Tunggalian. So mga gusto po ng librong ito, pwede po kayong mag-comment na I want that book or di kaya po tumawag or mag-text lamang po sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. DJ Yes, sa mga gusto pong magpa-shoutout, may mga greetings, anniversaries, birthdays, o kung taga saan po kayo na nakikinig ngayon, mag-comment na po kayo sa ating comment section para mabati po namin kayo ng live na live. Sabihin niyo po kung taga saan kayo para alam naman po namin kung taga saan ang ating pong mga kasama ngayong gabi. So DJ Me, wag na natin patagalin. Sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi? Siyempre, ang ating guest po ngayong gabi ay ang ating kaibigan na walang iba kundi si Sir Ace Camara. Magandang gabi po sa lahat na Ayun. nakikinig sa AWR 89.1. Hello, Sir Yes. Ace. Hello po, good evening Good DJ. evening po. Bati po muna kayo, Kuya Ace. Magandang gabi po. Binabati ko po yung una sa lahat ay aking pamilya na nakikinig po sa istasyon natin ng AWR 89.1 at gayon din po sa mga kapatiran ng Santa Lucia Church. Andito po ako ngayon at pasubali po sa ating crusade. Ayun po.
Yes. So para mas makilala namin si Kuya Ace, no? Kuya Ace, ano pwede mo bang magbigyan kami ng background kung ikaw ba ay single, married, anong pinagkakaabalahan mo, ilan bang anak mo, kung may anak ka man, or ilan po ka sa magkakapatid? Ayan, sige. Kung ano man yung gusto mong i-share para mas makilala ka ng ating mga ka-TikTok. Ayun po, ako po ay panglima sa 6 na magkakapatid. Tapos ako po ay married with 4 children. Isang lalaki at 3 babae po. Ayun po. Oh, I see. So ano pang pinagkakaabalahan nyo ngayon, Kuya Ace? Ngayon po ako po kasi ay bahay, work, yun lang po ang tsaka church. Yun lang po muna ang aking mga gawa. Ang trabaho ko po kasi is liaison officer. And before that, ako po pala ay graduate of Bachelor Science of College of Physical Therapy sa Emilio Aguinaldo College sa Manila. Opo, pero So baka gusto mong nalayo po. batiin yung family mo, Kuya Ace, ang iyong husband, ang iyong husband, ang iyong wife, at ang iyong mga anak. Mga anak, andito po si Daddy sa istasyon ng AWR. And sana nanonood kayo. And gayon din sa aking asawa na galing po do sa aming pinaglalaanan ng panahon sa crusade po. Wow. Eh ngayon kauuwi lang po niya. And sabi niya po, siya po ay makikinig at habol. Ayun. Ngayon po, shinare ko po yung link sa kanya kanina. Good Thank you, evening Kuya po. Ace. DJ Me. Eto na, simulan na po natin. Sino po si Kuya Ace nung hindi pa nakikilala si Kristo? Ako po ay before troubled teen ako eh. Hindi ko kilala yung identity ko, hindi ko alam ano bang purpose ko, bakit ako nabuhay. And sa pagiging troubled teen ko, napakagulo ko, makulit akong bata, no. Malikot ako, lahat sinusubukan ko eh. Nandyan yung napanood ko, gagayahin ko, no. Mahilig ako sa martial arts ng bata ako. Kay Bruce Lee, Jackie Chan, yan, ginagaya ko yan, Jet Li. Akyat pa ako ng puno, tatalon. Minsan yung mga kalaro ko, binubugbog ko. Umiiyak sila pag uwi ng bahay. Pero hindi dapat yung mga ganun eh. Tapos ako'y sa kalikutan ko, minsan umuwi ako mga sugatan. No? Tapos nabarkada, eventually nung teenager, nung nabarkada ko dyan, andyan na yung mga pag-inom, pag-sigarilyo, na-try ko yung mga methamphetamines, even yung marijuana. So lahat, no, kung magagawa ko is gagawin ko, provided hindi lang malalaman ng magulang ko. So yun yung gawain ng isang teenager, lalo na pagka hindi ka masyadong napapansin sa bahay, kasi panlima ako, parang sa dami namin, parang busy yung parents ko, yung tatay ko, nagtatrabaho, yung mother ko, syempre isa lang siya, ilang kami, 6. So hindi lahat natututukan ng maayos, no. So, hinahayaan na lang kami maglaro, ganun, then uuwi ng bahay, hanggang sa, parang hindi na kami nakikilala, ganun. So, yun po yung aking kabataan. Then, minsan, natuto tayong gumawa ng di maganda, kasi may access din naman kami sa internet noon and computer, wala nga lang yung tablet, hindi siya portable, ano. So, yun, nakaka-access sa pornography, tapos pati sa grocery stores, nasubukan ko ring magnakaw. Yun po si Brother Ace nung kabataan. Ay, grabe. Grabe, no? DJ Me, talagang, dahil sa curiosity na meron siya, talagang it led him na makagawa ng mga bagay ng katulad yan, iba't ibang klase ng addiction, ng bisyo, ng mga masasamang, kumbaga sabihin natin kasalanan talaga during his childhood days. Aside ba dun, Kuya Ace, may mga iba ka pa bang nagawa o na-try dahil sa curiosity na sinasabi mo growing up? During college times, I was invited to be one member in the coven. Ano. Siguro may nakita sila sa akin na hindi ko naman nakikita sa sarili ko. Yung coven po, yan po ay parang samahan ng witches, no? Kasi nahihilig ako sa occultism and siguro na-attract ko yung spirit nila na tawagan din ako. So, hindi ko naman pinasukan, awa ng Panginoon, kasi yung coven na yun, na-curious ako, meron silang iba-ibang abilities, yung iba nahuhulaan nila, ano yung nasa isip ng iba, no? Parang alam nila yung napipredict nila ano yung mangyayari. Halimbawa, ito, tignan mo, madadapa to. Hindi, nangyayari.
May mga naging kaibigan akong ganun. Then nagpapairam sila sa akin ng mga witches book, no? Mga Wiccans, no? Kasi yung Wiccans yun, Way of the Witch, yun po yung libro. Grabe, DJ May, no? Like, parang hindi ko ma-imagine at that very young age, parang ganun na yung mga na-explore ni Kuya Ace. DJ May? Oo nga parang kulang na lang, pumatay. Baka naman, sana naman hindi Hindi nyo naman naman po. na-experience yun, di Hindi ba? naman po. Grabe, sa dami nyong karanasan, yun na lang ang kulang. Pero wag naman sana, di ba? Buti na Pero lang. Kuya Ace, curious lang ako, nung time na na-mention mo na nakatry ka talaga ng mga pinagbabawal ng gamot, yung mga marijuana and other things. Like, gano'n nagtagal yun? Yung marijuana siguro, weeks lang. Tapos hindi siya cup of tea ko eh. Actually, nung minsan naman, may barkada ako, sinama ako sa disco. Hindi ko alam tawag doon. Kanila nilalighteran sa ilalim. Tapos aming hinihitit ng straw ng zesto. Nagalit pa siya sa akin kasi ang gawa ko, hit-hit buga. And then sabi niya, wag mong hit-hit buga. Ipasok mo sa baga mo. Ganun yung turo niya. Pero nung ginawa ko yun, parang hindi ko nagustuhan kasi parang yung tuhod ko pababa. Wala akong maramdaman. Para siyang every time iaapa ko siya, parang malambot yung sahig, parang bulak. So, Ano yung nagmamanhid? namanhid siya. Tapos hyper kami. After nung pagka-hyper, nung kinaumagahan na, kasi disco yung pinuntahan namin, parang parang nangyari sa akin, na-depress ako. Ganon din yung sa marijuana naman. Nagtagal siya ng weeks. Tapos, ang gawa naman namin, laugh trip, no? May dadaan lang, matatawa kami. Tuturo ko yung matatawa na kami. Kahit wala naman nakakatawa, ganun yung effect sa amin. So parang nasisiraan ng... May something pong ganun eh. Tapos, kumakain kami ng kanin, nauubos namin isang kaldero. Tapos, uhaw na uhaw kami. So, yun yung effect sa amin. Grabe, Kuya Ace, like, paano mo din na-overcome yun? Kasi for sure, sa mga panahon ngayon, talagang talamak pa din yung mga ganun. And even yung na-mention nyo nga po, no, naging addiction nyo din yung pornography. So, how will you able to overcome yung addiction, yung mga pornography and other things, yung mga ganung vices po? Kasi yung kagaya niya, ang nagtagal po talaga sa akin, hindi ako fan ng pag-inom eh. Pati yung drugs, hindi tumagal sa akin. Ang tumagal sa akin yung cigarette smoking. So, nakakadalawang aha ko isang araw, no? So, ang isang aha is 20 sticks. 40 sticks ako a day, no? So mayaman pala kayo, no? Opo, noon. Kasi pagka nagtututbrush na rin ako, yung gums ko dumudugo na. So, natigil. Na parang pinagpe-pray kong kunin sa akin yun. Nawala yun sa akin. Nung ako po ay talagang nag-surrender sa Panginoon. And then, yung mga struggles na ganun. Lahat po yun, nung na lang po, noong nabaptize kami, may struggles pa po. And then, nagulat na lang ako, parang it stopped, no? Nawala. Sa mga nangyari na yung Kuya Ace, ano yung mga bagay na hindi mo makakalimutan? Maraming bagay na hindi ako makalimutan eh. No, sa Katulad mga ng nangyari. Kasi may mula pagkabata yung kalikutan ko, makita ako sa mga terrace, pupunta ako doon sa kabilang grill. Munti ka na ako mahulog pero hindi ako nahuhulog. Merong mga times na nandun ako sa laruan namin, bubong, hindi rin ako nalaglag. Merong times na nagtaguan kami na dapat suffocated na ako or patay na ako pero buhay pa rin ako. Merong times na aso, kinagat ako. Hindi naman ako narabis. Awa ng Panginoon, buhay pa rin. Matindi kayo, So marami pong merong na-depress ako, tapos binubuli ako ng mga pinsan ko, mga kaklase ko. And siguro yung pinaka hindi ko makalimutan na experience is may isang tao na ginamit ng Panginoon, naging siya sa akin, channel of blessing. Kasi may pinasagutan siya sa akin, supervisor ko siya sa Baysa. Pangalan niya Ferdinand Javier. He is already deceased sa ibang bansa. Pero yung pinsan niya andito, minsan nakakasama ko sa missions. Si Ate Jo Oreste. May pinasagutan sila sa akin. Sabi niya, Ace, exempted ka rito. Kasi internship yun college kami. Nag-i-intern ako sa clinic nila during physical therapy namin na taon. May pinasagutang libro about sa Bible. And then, sabi, pag natapos mo yan within a month, exempted ka sa exam. Ang ginawa ko, tinapos ko. Wala pang one week natapos ko. And then, sabi ko, tama yung turo ng mga taong ito about sa Bible. Kasi meron akong NIV,
New International Version, bigay ng ate ko. So, yun po yung pinaka hindi ko makalimutan eh. Mhm. Oh, I Tutuloy see. natin yan Nako, mamaya. DJ Mino, talagang first part pa lang tayo ng usapan, pero talagang, kumbaga, ang dami ng information or kwento na na-share sa atin. Like, lalo na siguro sa mga nakikinig sa atin ngayon, ay for sure nakaka-relate kayo na may mga ganun din kayong struggles, may mga ganun din kayong karanasan, mga vices, o bisyo na nais hindi mapanagumpayan, pero you still struggle. Nawa, yung kwento po ni Kuya Ace, mga ka-TikTok, ay magbigay po sa atin ng daan at pag-asa na kung paano na po nagawa na mabago siya ng Panginoon, ay kaya rin pong mangyari sa inyo. Kaya wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyong pinapakinggan para mas malaman pa po natin ang buong detalye ng kwentong pagbabagong buhay ni Kuya A. So ngayon po, atin muna pong puputulin panandali ng ating kwentuhan at atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans. Kapag langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy naninindig. Sa iyo bang katanungan, ang sagot ay di alam, at ang iyong pag-asa ay tuloy nawawala. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos nagtiwala. Kaya ang paalala sa ating magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, ikaw ay diringgin. Jesus manawagan, kay Jesus, ikaw ay diringgin. Time check, it's 8:19 p.m. at it's sa atin ng Philippine Standard Time. Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok o Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po inyong kakwentuhan, DJ Rack. And this is DJ Mary Me. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook and YouTube channel na Adventist World Radio Manila.
Kung meron kang shoutout, comments, kwento, or tanong, maaari kang tumawag or mag-text sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Kasama pa rin po natin ang ating guest na walang iba kundi si Kuya Ace. Pero bago yan, DJ Rock, tayo po muna ay babati. Yes, unahin ko na po dito batiin si Ma'am Nancy Lumalo. Sabi niya, good evening po mga ka-TikTok. Hello, Sis Rocky, pasyal ka ulit sa amin dito sa Magallanes, Cavite. Oh, hello po sa mga taga Magallanes, Cavite. By God's grace po, sige po, loobin po ay makabisit po ulit tayo dyan at makapag-uwi po ulit tayo ng mga prutas na tanim ninyo. Ano? And also, gusto ko lang din pong batiin. Ayan, si Ma'am Jeneline Vitug, sabi niya, good evening din po at kay Ma'am, o kay Sir or kay Benny Bautista, good evening po watching. Ayan, sabi niyo po kung taga saan kayo para ma-shoutout po namin kayo. DJ Me, sino nakikita mo dyan? Yes, si Ma'am Erlinda Perado, hello po sa inyo, praying. Ganun din po kay Sir Eddie Aguilar, ang sabi po niya ay good evening everyone. Good evening din po sa inyo. At kay Ma'am Shirley Leganada, good evening po watching from Barangay Mabuhay, Jensan City, Mindanao. God bless us all. Wow. Yes. Meron pa? At I think, di ko alam kung anak ba to o asawa. Ayan, Nancy, Marianel, ano to? Marianel, yung at ano ang pag-ibig ng Kamara ating po. guest ngayon? Kamara. Marianel Kamara. Ayan, Opo. sabi niya, hello po, good evening, hello, Daddy Ace. Opo. Anak niyo po ba ito? Mrs. ko po Asawa? yan. Ah, Opo. Ayan. Mrs. Hello po. po. Kay Ma'am Marianel, hello po sa inyo. Eto, At meron pa. nagbabati pa. Yeah. Yes, DJ Lou. Ma'am, Hello. ay, DJ Good Lou. evening, DJ Lou. Hello. Sige pa. DJ Missy. Ma'am Bella Magsino, good evening everyone, ang sabi po niya. Ganito Yes. kay Ma'am Evelyn Tayag, good evening to everyone. Yes, kung nais niyo po magpa-shoutout, mag-comment po kayo dyan kung saan kayo nakikinig o nanonood sa mga oras na ito para mabati din po Meron namin pa. kayo. So ngayon, yes, DJ Si Elijah Refones, magandang gabi po from Makati City. Ayan. Yes, hello din Hello po. Sa po. ngayon, DJ Me, atin nang ipagpatuloy ang ating kwentuhan, no? Dahil ito talaga yung pinakahihintay nating lahat, yung puso ng ating kwentuhan. So ngayon, Kuya Ace, nandyan ka pa ba? Yes po. Yes, Andito. hello. Ayan. Ito na talaga yung isa sa aming pinakahihintay, no? Paano mo niyo po nakilala si Kristo? Ano po yung naging turning point ng life po ninyo? I met Christ maraming times na sa buhay ko during my childhood. And may mga times I just don't take Him seriously. Those times na tinatawag ako, parang hindi ko pa siguro naririnig ng maayos yung panawagan sa akin, or it took a lot of effort for God to call me. Kasi may times na college ako, I was so bored one summer. Natapos ko nga yung Bible, parang pocketbook eh. So, twice kong nabasa, back and forth, maliban sa Book of Numbers, no? Kasi yun yung pinaka, mahina ako sa math eh. Sabi ko, Numbers, may math dito, ayoko nito. So, yun po yung, story, kasi binigyan ako ng ate ko ng Bible. And meron yung mama ko na, kasi nga, my mother is a Jehovah's Witness, no? Binabasa ko yung book nila na parang Bible story na pambata. So, simula nung na curious ako sa story sa Bible, na nurture din naman, pero iba-iba nga lang, no? Iba-iba lang ng, siguro, expression of faith. And, yun nga, kagaya nung, isa sa naging turning point ko si Kuya Ferdinand Javier, yun yung mahal kong kuya na na-deceased na sa abroad. Siya yung nag-introduce sa akin ng healthy living eh. Kasi nung nandun kami sa clinic, mga kinakain ko kasi talaga, puro tosino, puro longganisa. Hindi pa ako, wala pa akong alam sa health, no? Although physical therapist kami, alam naman namin na nasa medicine kami, dapat iniiwasan yung mga ganong bagay. Kaya lang, yun nga, ang pinaka-turning point ko, siguro nung na-introduce sa akin si Christ, and I was married na, no, yung panahon na ang tagal bago ako tumugon sa panawagan ng Panginoon, I did something wrong po, no, sa marriage namin. And I committed adultery. So, through Messenger, yun po yung naging turning point ng buhay ko. Nag-chat ako sa ibang mga babae sa Messenger. And then, my wife found out about it. And then, my marriage got into, mess up, no?
nagkagulo. And yun po yung isang turning point kung paano akong nanikluhod sa Panginoon na i-preserve yung aking marriage at saka family. Pero ilan na po ang anak niyo nun, Kuya Ace? Ano na po, that time 3 pa lang po. Tatlo na din, no? Opo. So, grabe no, DJ May, like, it takes courage na ma-share yung ganong bagay. Kasi, di ba, parang hindi siya basta-basta na i-share. Pero nakikita ko kay Kuya Ace, like, paano ka nagkaroon ng courage, Kuya Ace, to share that kind of thing o yung buhay mo na ganoon sa public at this very moment of time? Actually, before pa dito, sa church na amin ko sa misis ko, dinala ko yung family ko ron. And then, siguro yung conviction ng Holy Spirit na lang. Make me convicted, no? Yung pakiramdam talaga. And I was so sorry. Niluhod ko, nirepent ko. Alam ng mga kapatiran ko yan sa Santa Lucia. Nakita nila paano akong humagulgol sa harapan. Alam ng asawa ko yan. Gabi-gabi kong niluluhod yan. So, yun, yung courage na yun, kasi yun yung magbabago sa atin, Yun yung magpapalaya. Yun yung katotohanan nangyari, nagkasala ka, No? Kasi without repentance, walang forgiveness. Hindi ka nagsisi, pakulit-ulit mo lang gagawin yan. So, and yun nga, ang sinasabi ko lang, yun yung pinaka-turning point, no? Na kailangan bumalik sa Panginoon, So, ano pong nangyari, Kuya Ace? Paano yung pagbabalik niyo sa Panginoon that time? Dumating din ba sa point, Kuya Ace, na like, syempre, nahuli na kayo ng asawa nyo, sabi nyo nga, yung family nyo naging mess up na. So, dumating po ba sa point na magse-separate kayo? Yes. And paano kayo nakabalik? Umabot pa kami sa point, yung isa sa mga anak ko, no? Kasi, that evening, nag-aaway kami mag-asawa kasi every time na uwi ako from work, nag-aaway kami. She found out na noon na kung ano yung mga pinaggagawa kong di maganda. And then, sa kainitan ng pag-aaway namin, yung isang anak ko nakakaintindi na that time ano nangyayari sa amin. Kumuha ng knife, tumakbo sa CR, and winasa ko pa yung parang maliit na siwang sa door para maabot ko yung doorknob. And then, pagpasok ko, mag-i-stab na siya ng knife. So, hinablot ko pa yon. Alam naman nila yun. So, kumbaga, parang sa isip ko, parang may bumulong. Ito pa yung gusto mo mangyari sa pamilya mo? So, doon na ako nagising talaga, no? So, yun na yung isang bagay. Tapos, yun na yung pinaka mabigat na nangyari sa amin, And then, sabi ko, nung magse-separate na kami, nag-decide kami, no? How ironic, the first Saturday, kasi minsan pagpupunta kami sa Talipapa, pagbibili kami ng aming kakanin, merong Adventist na mag-asawa, doon ginamit din ng Panginoon, si Kuya Sumalinog, tsaka si Sister Helen Sumalinog, yung mag-asawang Enrique, tsaka Helen Sumalinog, yung gumagabay sa amin, kaya nagpapasalamat kaming pamilya dyan. Sila yung nag-direct sa amin. May church palang malapit ng Adventist. And sabi ko, the back of my mind, sabi ko, tama yung aral ng Adventist. Why not go to church? And then, nung time na nag-decide kami, maghihiwalay na kami. How ironic, sabi ko, sige, maghihiwalay tayo. Pero magsisimba muna tayo. And then, nung nagsimba kami, iba yung feeling, alam mo, freshness nung nasa probinsya ka. Yung wala kang alalahanin. Parang lahat hinugot sa'yo ng Panginoon. Ganun yung kagaangan, yung pakiramdam that time. And then, ganun din siya na feel niya yun. Nung umuwi nga kami, nagkikwentuhan pa kami. Mayroong maghihiwalay na kami that Sabbath day. And ginamit ng Diyos yun, yung Saturday na yun. Para kami ay panumbalikin. Ginabayan kami. Kasi umiiyak kami pareho nun. Kinounsel kami, yung mga elders doon sa Santa Lucia, kung saan yung church na yun ay aking pinaglilingkuran na ngayon. So, yun yung isang mahalagang bagay kung paano kami napanatili ng Panginoon yung panahon na yun, nakahirapan sa amin. So, bali, Kuya Ace, ano nangyari? Pagka-uwi nyo, nag-usap ba kayo? Nagkapatawaran? Ano bang...
Kasi pag uwi mo, andun pagkikwenton, pero syempre may mga oras, may mga panahon na nagagalit sa akin, meron. Hindi maiwasan yun kasi nga nagkasala. And I know in myself, I have to live with the consequences kung ano yung nangyari, no? Ayun yung kahihinatnan eh. Even minsan, no? Until this time, minsan may sumusampong-sampong. Hindi natin dinideny yung emotions eh. Pero ang sabi ng Panginoon sa atin eh, deny yourself, no? So, yun yung sinasabi ng Panginoon. Hindi yung emotions i-deny. Andun yun, and andun, pinatawad niya ako. Pero syempre, minsan, andun na yung, kumbaga sa basong may nabagsak, May nagkaroon lamat. ng lamat, no? Hindi mawawala yun. So, Andun bali Kuya Ace, nung Sabat na yun, na pag-uwi nyo, nag-decide kayo na hindi na kayo maghihiwalay. Sa guidance ng nag-usap kami na parang siguro una para sa mga bata na lang muna, ganun, na magsama kami. And then eventually nakita naman niya yung pagbabago ko. And napatawad ako kasi talagang lumuluhod ako sa Panginoon. And then kahit nakaluhod na ako, inaakap ko rin yung paa niya. And gabi-gabi umiiyak siya noon. Mahirap, napakahirap sa amin. May mga gabing humahagulgol siya na hindi niya na alam sa depression niya sa nangyari kasi napakabigat para sa kanya na yung inasahan niyang magmamahal sa kanya, yung pa yung sisira ng tiwala niya. Yun. Yeah, grabe DJ Mino, no? Parang ako wala pa naman akong family, pero yung talagang wala pa naman akong asawa, pero yung parang while listening to his story, no, kay Kuya Ace, na I cannot imagine how heavy it was sa kanyang wife. Kasi 'di ba, like hindi lang siya inaapektuhan, but even yung anak, na to the point of even, killing herself dahil sa sitwasyon ng kanyang magulang na. But I praise the Lord na the Lord intervened that time na hindi niya inalaw, 'di ba, na mangyari yung mga ganung bagay. And kay ma'am na nakikinig ngayon sa asawa po ni Kuya Ace, I salute you po kung paano po kayo naging matapang. Paano po kayo, kumbaga hindi lahat kayang panindigan, hindi lahat kayang magpatawad, pero kung may Diyos ka talaga, parang talagang walang imposible sa Panginoon. And yun nga, sabi for the sake of family, and of course, dahil nga sa nag-work yung Panginoon sa life ng misis ni Kuya Ace, I know talaga na nagawang magpatawad ni ma'am. At ngayon, buo yung kanilang family na nagsiserve sa kanilang simbahan. At nakita naman talaga natin, no, yung mga luha ni Kuya Ace na kapag naaalala pa rin niya, not because of the pain, but I believe na it's already a tears of joy kung paano pinreserve, kung paano ni-restore ng Panginoon. Hindi lang siya, kundi yung relationship din niya sa asawa niya at yung relationship din niya sa Panginoon. So ngayon, Kuya Ace, ano na yung mga changes na ginawa ng Panginoon sa life mo after those experiences? Actually, marami po Kasi yun nga po, umpisan ko sa vices, natigil po yan. And then, isang bagay na nagbuklod sa amin is yung pang-apat din naming anak na biyayaan kami, no? Although malayo yung agwat do sa third namin. She's a blessing na yun ang isa sa binigay ng Panginoon despite ng aming pag-aaway ay kami biniyayaan pa. And then, sabi ko nga, I promise to serve the Lord kasi bakit I was once lost, no? Kumbaga minsan na akong nawala, ngayon ako'y nahanap na ng Panginoon. And minsan akong nabulag, no, sa sarili kong kagustuhan, sa sanlibutan na makamundo. Ngayon ako'y nakakakita na. And because He showed me great kindness and preserved my marriage and family, His goodness and kindness, no, He will follow me all the days of my life. Kagaya nga ng sabi ni Haring David. Kaya now I'm rendering service wherever I may be, no? Preaching gospel to drivers, I ride home, no? Going to work and pauwi. And even our station, AWR 89.1, ginagamit ko ito. Re-request ko lang sa driver. Yung simple request na yon, natututo na rin yung driver na makapakinig ng gospel music, minsan yung Bible studies. So, naibabahagi natin yung ating ministry. Ganun din sa sa church planting site, ganun yung pagbabago ng Panginoon eh.
kasi parang itutuwid niya yung pagkakamali mo, and naturally, syempre, ikaw, sa pag-ibig mo, nakita mo yung kabutihan ng Diyos sa'yo, makikita mo gaano ka kababa eh. Makikita mo yung gaano ka kawalang kakayahan para baguhin yung sarili mo at kinakailangan mo yung Panginoon. At kagaya nga ng sinasabi ko, sa kakayahan ng Panginoon na baguhin ng kahit na sino, nangako naman siya eh. Sabi niya, kapag ikaw ay nagsisi, ikaw ay kanyang patatawarin ng matapat. No? At kumbaga, basta't magtiwala ka sa Panginoon. Yun ang bottom line. Amen. Grabe, Amen. Kuya Ace. Jamie. Thank you for promoting Adventist World Radio po. Manila 89.1 Kasama po sa FM. ministry natin yan. Ayan. So ngayon, Kuya Ace, ano na yung commitment mo sa ating Panginoon? Sa commitment, narito, syempre, at tayo maglilingkod hanggang huli, hanggang sa wakas tayo magtatapat. No? Hindi nangangahulugan na, gaya nga ng binabanggit ko sa mga kabataan sa amin, mga inaanak ko sa iglesia namin. Sabi ko, dadating yung panahon na hindi ka na makakapaglingkod dahil hindi ka naman tapat. No? Hindi ka nagtatapat, kundi tatanda ka. No? Pag tumanda ka, manghihina ka na, hindi mo na magagawa yung mga bagay na gusto mo, eventually magkakasakit ka, and eventually maaawit mo na yung side by side, no? Meet me in heaven, we'll join hands together. So aabot tayo lahat doon. And sabi ko nga, hanggang may kalakasan tayo, hanggang may kakayahan, may diwa ka, is ibahagi mo yung iyong kakayanan na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Huwag mong pagdamot. Ibalik mo sa Panginoon sa pagluluwalhati sa Kanya. Kanya naman lahat ng bagay. So, wala tayong pag-aari sa ating sarili. Ultimong yung panahon mo, yung influence mo, yung kalakasan mo, yung pag-aari mo na meron ka ngayon, lahat yan sa Panginoon. Even yung mga finances, resources mo, time, lahat yan, it belongs to God. So, might as well return to Him. No? Ipaglingkod mo kung ano yung meron ka. Kasi vanities of vanities eh. Pag nabasa mo yung Ecclesiastes, madidepress ka nga. Lalo na sa unang bahagi. Lahat pala ng bagay, walang kabuluhan. Imagine, ang pinakamatalinong tao nagsulat nun, si Haring Solomon, pati yung pinakamayamang tao ng panahon na yun. Lahat meron siya. Lahat nasubukan niya. Kagaya ng experience ko, nasubukan ko na halos lahat ng kabataan ko. Kaya nga sa mga anak ko, siguro minsan na misinterpret nila ako. Kasi mahigpit ako eh. Sa mga anak ko, mahigpit akong daddy. Alam nila yun, ako yung typical na Asian dad na mahigpit. No? So, maingay ako pagka nagagalit ako. Kumbaga, kasi sabi ko nga sa kanila, mas mainam na yung bibig kong mag-ingay kaysa yung kamay kong magsalita. Diba? So, yun yung aking ano. Pero sa ministry, ganun nga, patuloy. Sabi ko, ang commitment ko, dadaling ko yung aking pamilya sa paanan ng Panginoon. Gayun din, kung ako'y makakahikayat pa ng ibang kaluluwa, aking ipagsasama sa Panginoon. Yun ang aking adikain ngayon. Wow. Amen. Amen. Grabe, DJ B, ang dami na napapa-amen dito sa ating Oo comment nga, sige. section. Talagang for sure nakaka-relate sila, and siguro sa mga wife na ma-experience din na na-betray ng kanilang mga husband, ng kanilang partner. And ito, yung testimony ni Kuya Ace at ng kanyang family, talagang magagawa pang ma-restore ng Panginoon as long as siya yung ilagay natin sa sentro. And talagang Kuya DJ Mino, nakita natin dito na talagang grabe yung mga pinagdaanan, yung mga nangyari, pero nakita naman natin yung commitment ngayon ni Kuya Ace at ng kanyang family to serve the Lord. And dahil nakikita ko nagko-comment yung asawa sige. niya na si Ma'am Basahin natin. Marinel Camara. Ayan. Baka naman, Ma'am, pwede namin kayo maging caller after this break. Oo, pwede. Mapakinggan naman namin ang inyong saloobin after nating mapakinggan yung side po ni Kuya Ace. So, asahan po namin na after this break po ay mapakinggan po namin yung side. So, kontakin niyo lamang po kami. Pwede po sa numerong 0918-9447-891 or tumawag po kayo sa ating pong messenger para po mapakinggan din po kayo namin. So, bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Sa Wakas by the Bereans.
Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali, kumapit, may awat din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin. Gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos ng ako. Siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manali, kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manali, kumapit, may awat din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. May awa din ang langit. Lahat sa wakas, may pag-asa, babaguhin niya lahat sa wakas. Babaguhin niya lahat sa wakas. Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po inyong kakwentuhan, DJ Rack. At ako pa rin po si DJ Mary Me. At ngayon ay babati po muna tayo sa inyo, sa mga nag-comment. Ito na. Yes, unahan mo na DJ Me. Okay, sabi po ni Ma'am Shirley, salamat sa Panginoon Diyos kay buting-buting niya sa ating buhay lahat. Amen. Kay Ma'am Jovita Manayang Palma, Amen. Ma'am Jeneline Vitog, Amen. John Roland Reyes, Amen. Ma'am Rosie Casimero, Amen. Ma'am Janine Colasio Ramirez, Amen po. Elder Ace. Ma'am Julie Bambalan, Amen. Sa aking pong mahal na asawa, Jose, pray, pray, pray. Ayan. Ikaw naman, DJ Rack. Yan, kay Ma'am Janeline Vitug, sabi niya, Tagalubao, Pampanga. Hello po sa mga Tagalubao, Pampanga. At kay Sir Benny Bautista from Rizal, Bawan, Batangas. Hello po sa mga taga Batangas. At kay Ma'am Mary Jane Nunez, magandang gabi din po sa inyo. Kay Sir J. Ebora, hello po. At kay Ma'am Hana Abigail, na taga Magallanes, Cavite. At sa inyo pong family dyan, sa inyo pong angkan, hello din po sa inyo. At magandang gabi po. Ayan, medyo nahihiya. Shy type yung ating yung ating caller. Dapat yung asawa ni Kuya Ace. Kay Ma'am Marionel Camara, hello din po. Next time, baka kayo na po yung mapapakinggan namin dito na testimony. Yes, pakinggan Amen. natin yung kanyang POV.
Oo nga. At kay Ma'am Emmy Grace Ebron watching po. At kay Sir Benny sabi niya, God is good all the time po. Napakagandang testimony. Marami pong nakarelate sa kanyang ibinahagi. Praise the Lord. Amen, din Amen. po. Kay Ma'am Marilisa Colegio, hello din po sa inyo. Ayan, marami na nagbabati dito sa atin. Sige, banggitin ko na din po. Tuloy-tuloy Ay, na. sister daw po ito. Si Sister Benny Bautista. Kasi panlalaki po yung pangalan. Sorry po. Hello po. Sister Benny. At kay Ma'am Shirley Laganada, sabi niya, salamat sa Panginoong Diyos kay Buti. Nabasa na po pala ito. At kay Ma'am Nenen Kasipit, amen, God bless you all. Baka may mga hindi pa po kami nabati. Sorry po, ayan, umaandar kasi yung ating dito, comment section. Amen. Dami nag-amen. Thank you Oo so nga much po sa mga ating taga-subaybay at taga-pakinig. Maraming salamat po sa inyo. At bago ang lahat, bago tayo magpatuloy, ay pinopromote ko po ang ating librong Explore. Alam niyo po ba, sa kwento ni Kuya Ace, ito yung ibinigay sa kanya na sasagutan niya. Ayan. At sinagutan niya at ito ang nakatulong sa kanya kung paano lalong nakilala ang ating Panginoon. Kaya kung gusto niyo ng librong ito, libreng-libre para sa inyo. Kontakin niyo lang po kami sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. DJ Rock, tuloy na natin. Yes, so ngayon, sa ating pong pagkatapos, no, Kuya Ace, sino na po si Kuya Ace after niya pong ma-encounter si Kristo sa kanyang buhay? Basically po, siguro po mas nakilala ko si Kristo and mas naging humble na lang po sa Panginoon na isuko ko yung aking buhay and maglingkod sa Panginoon. Yun po yung aking napansin po na nagbago sa akin. Kasi noon po, puro sa sarili ko lang yung time ko. Minsan iniiwan ko yung family ko for my caprichos o yung mga bagay na walang kabuluhan na ako lamang yung nakikinabang. And sana sa mga nakikinig, kung kayo ay may panahon, spend nyo sa family nyo. Go to church together. Ilagay nyo sa sentro yung Panginoon. And mas makikilala nyo ang Panginoon and magiging mas humble po tayo. At sa pagkilala sa Panginoon, mas makapaglilingkod kayo at malalaman nyo ano yung kalooban ng Panginoon para sa inyo. Ano yung purpose nyo, bakit kayo nabuhay. So, yun po. Amen. DJ Me. Ako, ang take-away ko. Ay, Ito hindi pa po. Ay, akala ko Yung dun sa take-away na. nasabi po ni Ayun. Kuya Ace, no, na talagang nakita natin doon na sabi nga niya yung humble beginning talaga na binigay sa kanya ng Panginoon. Na kahit na ganun man yung mga pinagdaanan niya, talagang alam mo yon na andun pa rin, sabi mo pa din na talaga na still, kumbaga, working in progress pa din siya. Kumbaga, hindi pa din natatapos yung Panginoon sa kanyang buhay. So, Ayan. Kuya Ace, what are your future plans so far? Future plans po, ganun pa rin po, maglilingkod hanggang sa wakas. Yun po yung pinaka plano ko sa buhay ko. Kasi actually I was looking for another job and medyo hirap ako sa aming kinikita ngayon, sa panahon ngayon. And may mga interview sa akin nung mga nakaraang araw and gusto nila papapasukin ako ng araw ng pangilin and sa akin non-negotiable kasi yun kasi para sa Panginoon yun and binanal, pinagpala at binukod yun. So sino ako para sumuway sa utos na ipangilin yun? Yung pong aking isang plano is makahanap ng susustento sa family ko at the same time yung Panginoon ay hindi ko mako-compromise yung worship ko sa Kanya. And sa paglilingkod na ito, siguro, gaya niyan, we are busy conducting crusades and evangelisms sa mga ibang areas. Yun po ang nakasentro ngayon sa akin Yun po yung work ko. Yun ang pinaka-work ko. Yung gawin yung kalooban ng Panginoon. Pangalawa na lang yung hanap buhay. Kasi siya naman magtutos to sa amin. Minsan hindi ako nanlimos ng tinapay para sa pamilya ko. So, yun po ang plano ko. So, bali Kuya Ace ngayon ay hindi kayo nag-PPT? Nag-work malayo po, Hindi kayo employed or what? Ang trabaho ko po kasi sa amin is sa
father ako nagtatrabaho, liaison officer and messenger din. So more on clerical work, tsaka sa documentations, tsaka sa government work. Yun po ang nakatie up. Tapos ngayon ay nangangaral lang kayo na nangangaral sa Opo. sa lugar ninyo. Opo, ganun na lamang po yung Wow. pinaka-pinagkakaabalahan ngayon. Grabe Ganun, naman ganun yun. din sa mga kapatid. Pero DJ Rock, wait lang ha, kasi naiyak dito si Kuya Ace eh. Ano kaya ang nagpaiyak kay Kuya Ace? Parang may nag-message daw sa kanya kanina. Kwento mo lang bago tayo matapos. Hindi kasi yung misis ko po, si Mami Marinel, binati ko, sabi ko, baka pwede kang magsalita. Nahihiya kasi siya kasi nga naka-on air po. And sabi ko, I love you, sabi ko sa kanya. Sabi niya, ngayon ko lang naramdaman yung sincerity. Sabi niya, promise, bati na tayo. Wow! Yun pa nga. Sabi na, taas naman Sabi yung niya, balahibo. I love you too, sabi niya. Wow, And sweet yun nga, naman. sabi ko, mabuti ang Panginoon. Naiiyak ako sa kabutihan ng Panginoon kasi patuloy na ginagawad sa akin tsaka sa pamilya ko. Gayon din sa, alam ko, yung mga kapatid na nakikinig ngayon na alam nila kasi na andito ako. And sabi ko nga, na mahirap yung mga gampanin, pero pagka ginampanan natin kasama ang Panginoon, mapapadali yan. And yun ang lagi kong encouragement sa kanila, magpatuloy sa gawain kasi yan yung habilin sa atin ng Panginoon eh. Matthew 28 verse 18 to 20. Ipangaral yung kanya mga itinuro. Bautismohan sila sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. At darating ang wakas, pero behold, I am with you till the end of time. Amen. So, yun Dahil po ang usapang sabi ko. encouragement na, no, Kuya A. Oo. Malapit na rin tayo magtapos. Quickly, ano yung gusto mong pabaon sa ating mga katiktok? Siguro sa mga nakikinig po, huwag niyong aksayahin yung inyong energy, yung inyong oras sa panahon sa paghabol sa mga bagay na lalagay sa inyo sa panganib, morally, physically, and spiritually. Kasi yung panahon napakabilis na lumilipas. Minsan nga hindi nyo alam na, alam mo, nasa iyo pa yung kalakasan mo, nasa iyo pa yung youth mo. Pag pumalo ka na ng certain age, nararamdaman nyo na yan. Yung parang hindi ko na magawa yung mga bagay na nagagawa ko dati. Halimbawa ako na I can stay awake for 3 days. Ganun ako kalakas noon sa trabaho. Ngayon, masandal, tutulog na. So, minsan may mga ganong bagay, no? And yung hanggang may lakas kayo, hanggang nasa kaayusan ng pag-iisip nyo, hanggang may diwa, may kakayanan kayo, lahat ay kaloob ng Panginoon. Igugol nyo sa pagkilala sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya kasi sabi niya, sa inyong mga sarili wala kayong magagawa. No? Siya ang puno ng ubas. At kung tayo'y mga ngabali, no? Tayo walang magagawa. Hindi po tayo magbubunga ng mabuti. Puro hindi kagandahan ang mangyayari sa atin. Kasi pag binali nyo po yung sanga na nakakabit sa isang puno, matutuyo lang yan. Totoo pong hindi magbubunga yan. Kukulunto yan at ang gagawin, iipunin po para ipanggatong lang. So, ganun po ang paghahalin tulad sa atin ng Panginoon. Kaya manatili po tayong nakakabit sa Panginoon. Amen. And yun nga po, magbubunga tayo ng mabuting gawa dahil natural na tayo tumatanggap ng sustansya sa banal na spirito na iniwan sa atin ng Panginoon. Amen. Yun po. Amen. Napakagandang pabaon, DJ B. Oo. Ikaw, DJ Ni. Parang gusto ko na naging i-copy baon paste mo? eh. I-copy paste. Pero yun nga, it's never too late, mga kapatid, mga kaibigan, mga tagapakinig. It's never too late. Ano man ang karanasan mo ngayon, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, magsisi lang tayo sa Panginoon at magpakumbaba. Ang Panginoon ay tatanggapin tayo at kayang baguhin ano man ang buhay na meron tayo ngayon. Ikaw naman, DJ Rack.
Ayan, bago ko ibigay yung aking pabaon, no, DJ May, gusto ko lang basahin yung mga nag-comment dito. Ayan, sabi ni Ma'am Nenen, sabi niya, relate din ako sa testimony ni Brother Ace. Amen, God bless you all. At sabi niya, gusto doon niya ng book. Kung gusto niyo po ng book, mag-comment lamang po kayo sa ating comment section ng I want the book or mag-message po kayo directly sa Adventist World Radio Manila at may magko-contact po sa inyo para makuha po, para mapadalan po kayo ng libre aklat. At nagpapabati rin po dito si Ma'am Rosalinda Horkia, magandang gabi po sa inyo. At sabi ni Sir Rocky Tulog, God bless Brother Ace, God is always with you. Bless also your family and your wife. Salamat, man, at bati na kayo. Amen. Thank you. For the family. Mentor ko po yan, si Doc Oh, Rocky. I see. Si Hello Doc Rocky po sa Tulog. inyo, Sir Rocky. Hello po. At kay Hello po. Sister Benny Bautista, amen din po. Ako, DJ Mi, naging baon ko sa kwento ni Kuya Ace, yung how the Lord restore everything. Yung relationship niya sa family niya, yung relationship niya sa Panginoon, and even the relationship nilang mag-asawa. And nakita ko doon na kahit gaano man kalaki ng mga nangyari o kadilim ng mga nangyaring sitwasyon sa kanila, and hindi talaga biro yun, di ba? Can you imagine that? Yes. Parang very rare yung makasurvive sa ganong klase ng problema ng mag-asawa, especially when it comes to betrayal talaga. But I praise God na how the Lord works sa buhay ng mag-asawa na ito, and they chose to forgive each other and to start a new beginning sa Panginoon. And now, nakita natin yung naging domino effect na hindi lang na-restore yung relationship nila, but even ma-restore yung relationship nila sa Panginoon. Talagang dito natin makikita, DJ Me, na hindi natin pipilitin na maging okay yung sitwasyon o maging tama yung sitwasyon, but rather we choose to make ourselves right in the Lord, and everything will just follow. Amen. Like what happened to Kuya Ace, na first, of course, he acknowledged his sin, his mistakes, his failures, and at the same time, he repent and ask forgiveness from God, and at the same time, ask forgiveness dun sa kanyang asawa, sa kanyang family, at sa mga tao na nasaktan niya. And nakita naman natin kung paano na-restore ng Panginoon lahat. So, sa mga ka-TikTok natin na nakikinig ngayon, na maybe some of you ay may same din po na experience, hirap kayo magpatawad, may mga galit kayo sa puso ninyo, o may mga nasirang relasyon dahil sa mga kasalanan. But I hope and I pray na yung kwento po ni Kuya Ace ay nagbigay po ng pag-asa sa atin at liwanag, na kung nagawa pong ma-redeem at ma-restore ng Panginoon yung relationship ni Kuya Ace sa kanyang family, sa kanyang asawa, sa kanyang Panginoon, hindi rin po imposible sa iyo, kapatid o ka-TikTok, dahil ang Panginoon ay still the same God yesterday, today, and tomorrow. And nagpapahabol dito, ayan, sabi ni Ma'am Mary Lou Magdato, good evening po sa inyong lahat. So, Kuya Ace, maraming salamat sa pagbabahagi ng napakagandang kwento ng pagbabagong buhay kay Kristo. Nawa ang iyong kwento po ay mas lalo pang maraming kaluluwa ang maidala sa paanan ng Panginoon. DJ Me, Amen po. maraming salamat sa pagsama sa amin tonight. Of course, sa ating pong mga ka-TikTok, sa Facebook, sa YouTube, at sa radio station, maraming salamat po. So, muli, samahan niyo pa rin po kami at patuloy niyo pa rin po kaming samahan every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, this is DJ Mary Me na nagsasabing, Mary Me mang pagsubok sa buhay, tandaan mo, andyan ang Diyos lagi para sa iyo. At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang kirood mo ng buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.